Matrix na lang, no? Kasi yun yung topic ngayon eh. So gawin natin itong matrix. So dapat sasagot. Diba tayo augmented matrix? Ano yung mga lalagay natin sa unang row na numbers? Kuha tayong augmented matrix. Dali, sagot kayo guys. Ano yung unang number? Dahil parang hindi ako antokin. Ayaw nyo naman sumagot. 3 1 lang, may kulang. Augmented kasama yung constant. So meron tayong 1 1 1 tsaka 2. Yan. Then yung sa second natin, anong ilalagay sa second row? Anong ilalagay mo? 20 minus 1 5. Mali. Joke. That's correct. So magkakaroon tayo ng 2 0 negative 1 tsaka 5. Then yung sa third row, anong ilalagay? Mali. Ulitin mo, mali. Anong ilalagay natin? Zero, 3, 1, 2. That's correct. So 0, 3, 1, 2 dapat. Bakit kaya? Remember guys, dito sa 2x minus z natin, wala tayong y, kaya 0 siya. Then dito wala tayong x, kaya 0 yung sa may column x natin. Kasi column x, column y, column z, tapos yung constant. Yan yung augmented matrix. Ngayon, pag isolve natin tong matrix na to using Gaussian elimination, kailangan yung diagonal mo naka 1, tapos yung tatlo sa baba 0. So gawin natin yan. So ngayon, okay na tong una natin na column 1 row 1 na yan. Ito gagawin natin tong 0. So anong rule yung gagamitin mo para maging 0 tong 2 natin? Dali. Anong rule yung gagamitin mo? Wala. Okay, di wala. Uy, kailangan natin ng rule. Yun. Bakit negative 2R2 lang? Hindi ganyan, mali. Kapag gagawin mong 0 to, kailangan mo to gamitan ng 1 sa taas niya or sa column niya. Sabihin sabihin, ito may 1 sa taas na column. So magkakaroon tayo ng negative 2R1 plus row 2. Or pwede rin na 2R1 minus row 2. Pares lang yun. That's correct. So ngayon, copy lang natin yung 1, 1, 1, tsaka 2 natin. Yung row 1. Then ito, gamitan natin ng rule. So negative 2 times yung row 1 mo magiging negative 2. Plus yung row 2 mo na 2. Magkakaroon tayo ng 0. Anong ilalagay natin dito? Sa middle na number, kung meron tayong rule, anong ilalagay mo? Four ba? Anong ilalagay natin dito? Dali. Sagot na kayo. Negative 2. That's correct. So meron tayong negative 2 times row 1, which is negative 2 times 1 magiging negative 2 plus yung 0 natin. So negative 2 siya. Then dito, anong ilalagay natin? That is
negative 3. That's correct. Then dito, anong ilalagay sa constant? Anong ilalagay mo dito na number? Kung meron ka negative 2 o row 1 times row 2. Negative 9 ba yun? 1. Negative 2 times 2, that is negative 4. Negative 4 plus 5, edi positive 1 dapat. Then kakopy lang natin yung 0, 3, 1, 2, yung row 3. 0, 3, 1, 2. So ito naman, meron tayong negative 2 dito. Ang kailangan natin itong gawing 1, di ba? So anong gagamitin mong rule para maging 1 to? Kailangan mo to gawing 1. Anong rule yung gagamitin mo? Row 2 divide negative 2. That's correct. Or pwede mo sabihin na negative 1 half. Reciprocal lang nun ng row 2 mo. So negative times negative magiging positive, di ba? Then 2 times 1 half magiging 1. So which means copy lang natin yung row 1, 1, 1, 1, tsaka 2. Then syempre gamitan natin ng rule yung row 2 mo. So negative 1 half times 0 is 0 pa rin. Then eto magiging 1 na. Anong ilalagay natin dito? Anong ilalagay natin dito? Kung meron kang negative 1 half times yung negative 3, that is positive 3 halves. That's correct. So dapat marunong kayo mag-fraction kasi may fraction dito eh. Then dito, anong ilalagay? Kung meron kang negative 1 half times yung row 2 mo sa constant, so basically magkakaroon ka lang ng negative 1 half times 1, that is negative 1 half. Dito yung galing 1 times negative 1 half. Then copy lang natin yung row 3. So 0, 3, 1, 2. Tahimik no? So ngayon, eto 0 na, 0 na. Ito gagawin mo tong 0. Anong rule naman yung gagamitin mo para maging 0 to? 3 row 1 minus row 3. Gagamitin mo yon, sigurado ka. Pag ginamit mo yon na 3 row 1 mo minus row 3, magbabago to. Hindi mo to pwedeng baguhin. Tingnan mo, 3 times row 1 mo, that is magiging 3. O minus mo yung 0, hindi magiging 3 to, magiging 0 nga to, pero magiging 3 naman to. So hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi dapat ang magbabago lang dyan etong part na to. Gagawin mo lang tong 0, dapat yung nasa 0 mo dito hindi siya magbabago. So anong rule yung gagamitin mo? Naintindihan mo yung sinabi ko? Kasi hindi mo lang i-apply dito yung rule sa lahat ng column. So dapat yung 3R2, that's correct. So magkakaroon tayo ng 3R2 dapat minus row 3. Ito lang yung gagamitin mo na 1. Huwag mo itong gamitin. Kasi ito lang naman yung kailangan mong baguhin So copy lang natin yung 1, 1, 1, tsaka yung 2. Tapos yung row 2. 0, 1, 3 halves, tsaka negative 1 half. Then yung row 3 natin magbabago. So 3 times 0, that is 0, minus yung 0 natin, hindi 0 pa rin yun. Then eto, meron kang 3 times yung 1, that is 3, minus yung 3, magiging 0 na. Anong ilalagay natin dito?
kung meron tayong 3 row 3, 3 row 2 minus row 3, anong ilalagay mo dun? So magkakaroon ka dun ng fraction kasi siya no? 7 halves. So check natin. So meron tayong 3 tapos times yung row 2 natin na 3 halves minus natin yung row 3 natin na 1. Ito pala tayo. Ay tama ito. Na 1. Yan. So magkakaroon tayo ng 9 halves minus 1. So di ba sabi ko dati kapag 1 yan, pwede mo siya i-same sa denominator para hindi ka mahirapan. Kasi 1 din yun So 7 halves. That's correct. So magkakaroon tayo dito ng 7 halves. Siya negative ba? Baka sabihin nyo negative. So 7 halves. Tapos eto nang ilalagay natin dito. Meron kang 3 times row 2 mo minus yung 2. Anong ilalagay mo dun? Parang ang pangit na ito ilagay sa video. Ang bagal. Pero bahala kayo, lalagay ko pa rin ito dun. So magkakaroon tayo ng 3 times yung negative 1 half minus yung row 3 mo na 2. So ito magiging negative 3 halves yan. Kapag 2 naman to, then to yung denominator mo. Siyempre lalagyan mo yun ng 4 over 2. Kasi yung 4 over 2 is 2. Diba? So ito magiging negative 7 halves dapat. Kasi negative 3 minus 4 Diba? Mali. So magiging negative 7 halves. Sundan. So ngayon kailangan mo naman to gawing 1. Anong rule yung gagawin mo para maging 1 naman to? So kapag ito naman yung gagawin yung 1, kailangan mo lang siya reciprocal. So magkakaroon ka ng 2 over 7 times yung R3. Kapag ginagawa mong 0, ang kailangan mo yung 1 sa taas niya ha. Then kapag gagawin mo siyang 1, reciprocal lang lagi. Anyways, so copy lang natin yung 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3 halves. Negative 1 half. Tapos syempre, yung row 3 natin magbabago yun. So kung meron kang 2 over 7 times 0, magiging 0 yun. 0 rin dito. Ito magiging 1. Then ito naman, magiging negative 1. Kasi negative 7 halves times 2 over 7. Negative 1. So ito na, meron na tayong value ng z. Diba sabi nga natin kanina, yung column na una is x, column y, column z, tapos yung constant. So kung meron ka ditong 0 sa x, 0 sa y, meron kang z, hindi may value ka na negative 1 para sa z mo. Back substitution na lang siya. So punta ka dito sa second column mo, second row. So kung meron kang 0 sa x, so wala kang ilalagay na x. Pero meron kang 1 sa y na coefficient. So magkakaroon ka ng y plus meron ka ditong 3 halves. So dahil z yung variable mo, magkakaroon ka doon ng 3 halves z equals yung constant na negative 1 half. Then meron tayong value ng say which is negative 1. Pa-plug mo lang yun dito. Times mo yung negative 1 doon. So ano ba yung 3 halves times negative 1? So
So magkakaroon ka ng negative 3 halves. Then lipat mo lang sa kabilang side. So magkakaroon ka ng y equals negative 1 half. Magiging plus 3 halves yun, diba? Kasi lipat natin. So ngayon, yung negative 1 plus 3 magiging 2 over 2, which is magiging 1. Then ngayon para sa x naman, kunin mo itong pangalawa. So 1, 1, 1, tsaka 2. So 1 sa x, 1 sa y, 1 sa z equals 2. So bali magkakaroon ka lang doon ng x plus y plus z equals yung 2 mo. So may value ka na ng z tsaka ng y, plug mo na yan. So x, yung y is 1, yung z natin is negative 1, yung galing minus 1. Lagyan natin ng parenthesis, baka malito nga So 1 minus 1 na to, so magiging 0 na yun. So basically yung sagot natin para dyan is magiging 2. So yung sagot is 2, 1 tsaka negative 1 sa x, y, and z. Sa checking madali na lang yun. Plug mo lang naman yan. Pero lagay natin dito. So remember, meron tayong value ng x which is 2. Then yung sa y is 1. Tapos yung sa z negative 1. Substitute lang natin dito sa given. Then pag tama sa tatlo, ibig sabihin tama yung solution. Yan naman lagi So sa equation 1, meron tayong x plus y plus z equals 2. So plug lang natin to. Meron tayong 2 plus 1 minus 1. So makakancel lang. So magkakaroon tayo doon ng 2 equals 2. Sabihin tama. Then para naman sa equation 2, so meron tayong 2x minus z equals 5. Plug mo lang to. 2 tsaka negative 1. So 2 times 2 minus yung z natin negative 1 equals 5. Remember, etong minus na to, galing to dito sa given equation, no? Pero yung value ng z mo is negative 1. So, kailangan may parenthesis lagi yung value o yung variable mo pag magka-substitute ka. So, magkakaroon ka ng 4 plus 1. Integers na lang to So, magkakaroon ka ng 5 equals 5. Sabihin tama rin. And para sa equation 3, meron given na 3y plus z equals 2. 3y plus z equals 2. So yung y natin is 1, yung z natin is negative 1. So magkakaroon tayo ng 3 times yung 1 plus yung z na negative 1. So 3 times 1 is 3. Positive times negative 1 is negative 1. And 3 minus 1 is magiging 2. Sabihin tama. So yung solution ganun kapag Gaussian. Pero syempre Gaussian naman to, diretso tayo sa Gauss Jordan. So meron na tayo nito, di ba? Meron na tayo nito. Gawin natin siyang Gauss Jordan. Pag Gauss Jordan naman guys, itong tatlo dito is puro 0 rin siya. So gawin natin 'yan. So, copy lang natin dito para kasya. So, meron tayong nakuha na 1, 1, tsaka 2, 0, 1, 3 halves, negative 1 half, tapos 0, 0, 1, tsaka negative 1. So, kapag naman gagamit natin siya ng Gauss Jordan, itong sabi ko nga, gagawin mo lang itong mga 0. Pero natin yung mga sagot natin dyan. Okay na yan.
Ibig sabihin, eto, paano mo to gagawing 0? Anong rule yung gagawin mo dito para maging 0 to? Gusto mo ito gawin mo munang 0. Depende yun kung anong trip mo. Basta itong tatlo dapat maging 0. Ito na lang muna ang gawin natin 0. Paano tayo mahirapan? So gamitin mo tong 1. So basically, magkakaroon lang tayo dito ng negative 2/3. Ay gagawin pa lang 0, no? Negative 3/2 pa rin. Row 3 minus plus row 2. Bakit? Kasi kung ganito gagamitin natin, so magkakaroon tayo dun ng, lagay natin yung solution, negative 3/2. Yung row 3 natin dito, sabihin natin dito muna, so times 0 naman yun, then plus 0, 0 pa rin, so hindi yung magbabago. Then kung dito natin gagamitin yun, negative 3/2 times 0, 0 pa rin, plus yung 1 mo, edi 1 pa rin, hindi nagbago, pero dito magbabago yan. So yung 1, yung negative 3/2 natin times yung 1, plus natin yung row 2 na 3/2. So magkakaroon tayo dito ng negative 3/2 plus 3/2, so magiging 0 siya. Anyways, lagyan natin dito, copy lang natin yung row 1. So ito magbabago yan gamit yung rule. So 0, ito magiging 1 pa rin, ito magiging 0 na, galing nga yun dito. Then syempre yung row 2, ito naman na negative 1, anong ilalagay natin dito? Syempre apply pa rin natin yung rule. So meron tayong negative 3/2, yung row 3 natin is negative 1, plus yung row 2 natin na 1/2 negative. So magkakaroon tayo ng negative 3 over 2 times negative 1, magiging 3/2, diba? Positive. Positive times negative, magiging negative, tapos magkakaroon tayo ng 1/2. And yung 3 minus 1, magiging 2 over 2. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 1. So lagay natin dito is 1. Then syempre yung row 3, kakopy mo lang, 0, 0, 1, tsaka negative 1. Then para naman sa dito na sa taas, ayusin natin, gawin natin itong 0, gamitan natin na ito naman. So para maging 0 naman to, syempre magkakaroon tayo ng negative, dito pala, negative row 2 plus row 1. Bakit? Kasi kung meron kang negative row 2, that is 0, plus yung 1, 1 pa rin yun. Negative row 2, negative 1, plus yung row 1, magiging 0 na siya. Dapat marunong lang kayo dito mag-integers actually, tsaka mag-fraction. Anyway, saysin na natin. So ito yung rule, 0 plus 1, magiging 1 pa rin. Negative 1 na to, plus 1, magiging 0. Then 0 plus 1, magiging 1 pa rin. Ito yung galing na rule. Negative 1, kasi may negative siya, diba? So negative times 1, magiging negative 1. Plus 2, hindi magiging 1. Then copy lang natin yung row 2 tsaka row 3. So 0, 1, 0, tsaka 1. Yun. Then 0, 0, 1, tsaka negative 1. So ngayon itong kailangan natin gawing 0. So gamitan mo na ito na part. So bali magkakaroon ka lang ng negative R3 plus row 1. So pwede na yun. So pag ginamitan natin nun, 0 plus 1, magiging 1 pa rin. 0 plus 0, magiging 0. Negative times 1 is negative 1. Plus yung 1 mo dun, magiging 0 na siya. Then negative 1
times negative, magiging positive. Di ba? Tingnan mo. Meron tayong negative sign. Then yung rotary natin is negative 1. Plus yung row 1 mo doon na 1. So negative 1 times negative, magiging positive 1. Magiging to na. So lagay mo dito yung 2. Copy na lang tong iba. 1, 1, 0, 1. Tapos 0, 0, 1. Ay, 0 pala to. 0, 1, 0. Then 0, 0, 1. Tapos negative 1. So ito, nakadirect na kasi ito sa X, Y, and Z mo. Kapag ginamitan mo siya ng Gauss Jordan, hindi ka na mag-substitute. So 'di ba yung Z mo ito, which is negative 1 siya. Then yung Y mo naman, equate na kagad siya sa 1. Then yung X, naka 2, which is, ito yung solution natin. Ito na yun. Ito rin siya. Ayan. 2, 1, negative 1. 2, ito na yun. 2, 1, negative 1. Gauss Jordan kasi ito. Ito naman Gaussian. Ganun siya ginagawa. If ever na naghahanap kayo niyan, nandito yan sa ano, sa YT. Yung mga beads dito niyan. Tapos gusto niya explore.